Match Made with DJ Anna Ramsey. Hello, hello! An amazing Sunday na naman, mga kapatid! Let's go, let's go! At ngayong Burmonths na, nako, kamustahan tayo ha? Lalo na yung mga nagbabadyang mapasali sa prestigious association ng SMP. Wow! Ano yon? Alam nyo yon? Alam niyo yun, lalo ka na kasi ang tagal mo nang kasama dyan sa member na yan. Oh, may membership ka na dyan. Samahan ng malalamig ang Pasko. Ay, okay lang yan, oo. Pero syempre, may mga hindi pumapayag dyan, no? Especially yung mga nakikinig sa atin sa Radyo 592.3 True FM. Dito na tayo sa Totoo, Kaway-Kaway. And of course, ha, sa mga nanonood dyan sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Hello, hello po sa mga nakatutok. Ayan na nga ha, dito pa rin sa bagong programa na nagpapatibok sa inyong mga puso. Kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa Match Made. Kasama nyo nga ang inyong lingkod. That's right. You heard it right. That's me, Anna Ramsey. Oh yes. Wow! Ayan ha, welcome kayo dito. Kaya naman, let's G! Gina talaga ha. At eto, dako, dapat memorize nyo na to mga kamachis ko ha. Dito nga sa ating matchmade, ipupush natin yan, oo, ang pagpapasaya sa ilang malulungkot na puso. Syempre, tuwing linggo po yan ha, may isang heart hunter na magkukwento ng kanyang heartaches. Ouch! Pero tayo naman ay syempre makikinig at magko-comfort at syempre magpapakilig dahil may dalawa tayong kupito at magpapagalingan sila, oo, na mapa-oo ang ating heart hunter. Syempre may mga challenges yan. Alangan namang agad-agad, no? Hindi ka no, paghirapan nyo muna. Gina G. At kaya naman, kaway-kaway din sa mga lumalaban dyan sa buhay. Oo. At kaway-kaway din sa mga lumalaban sa pag-ibig. Oh, ikaw ba yun? Ikaw yan? Ikaw yan, oh. Nilalaban. Uy, parang ano yan ha, kwento ng ating heart hunter today. Talagang ilang beses siyang nakipagsapalaran talaga. Ilang beses siyang talagang sumugal at inilaban. Oo, para sa ngalan ng pag-ibig. Eto na nga, for today's episode, mga kapatid, huhugot na naman tayo ng malala sa isa na namang kwento ng sakit at pag-ibig. Bakit kasi kayo nananakit? Huwag ganon. Eto na nga ang ating tema ngayong araw. Ow! I love you, goodbye. Grabe naman. Kaya nga napakanta ko kanina ng I love you, goodbye. Damang-dama naman. O, diba? Nako, as in goodbye na talaga. Kapag nasagad na sa panloloko ng jowa, goodbye. Goodbye ka na rin sa earth. Ay, hindi. Mali, hindi ganon. Goodbye na siya sa buhay mo. Oo. Kaya naman, eto na ang kwento ng ating heart hunter for today na si Rona. Ano na? Rona, pasok. Rona, hello. Welcome sa Matchmade. Batiin muna ating mga kapatid. Hello sa lahat, sa mga kapatid natin dyan sa TV5. I love you all. I love you all agad. Ikaw talaga. O syempre, love na love natin yung mga nakatutok ng mga kamachis natin dyan. Pero, kamusta ka naman? Kamusta ang puso mo? Syempre, ready na yung mga ka-online matchis natin dyan na makinig sa kwento mo. Kasi grabe yung ano ko grabe yung paghugot ng kanta ko kanina. So na-feel nila, grabe din talaga ang hugot mo sa iyong love story. Simulan natin yan. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa isang dance school. Okay. Dance troupe, groups po yun. So, dance instructor kasi siya. So, magaling siyang sumayaw. And then, ako kasi is scholar ako noon, so siya po yung nagturo sa amin. Okay. So that time,
Na-develop po ako sa kanya kasi the way siya mag-move, as in sobrang ganda, at maa-attract ka talaga. So ako po yung unang nag-initiate ng conversation namin. So pag pagdating namin dun sa parang backstage na, gumawa ako ng paraan. Sabi ko, pwede ba ako makitext sa'yo? Kasi yung father ko kasi nag-aalala na yon. Pero number ko po yun. Para-paraan talaga tayo. Yeah. Isa kang patunay na pag may gusto, ilalaban mo. Gagawan mo talaga ng paraan. Yeah. So, nung time na yun, sabi niya, sige kasi may load naman ako. Pero, nung tinext ko siya is, hindi sa number ng father ko, which is sa number ko po yun. So, habang after na namin rehearsal, nagsabi ako sa kanya na, ay, ang gabi na, baka pwede mo akong ihatid sa bahay. Magaling mo naman sumegway! So yun, sabi niya, sige, okay lang. Kasi kasi nga, crush ko siya that time. Kasi sobrang, hindi naman din lang ako yung may crush sa kanya. Ang dami. Pero siguro, ang haba ng hair mo, nakapakan ko ngayon hanggang dito sa ano ko, ha? ang daming nagkaka-crush sa kanya. Pero, sa kanya, marami sa kanya. nagkaka-crush. Akala ko sa'yo. kasi magaling siyang gumiling eh. Okay. Yeah, gumiling po. So marami kang kakumpetensya. Okay, and then? And then sabi niya, sige, okay lang. Since kasi babae ka, so hindi na maganda umuwi ng gabi. So yun, habang hinahatid niya ako, sabi niya sa akin, alam mo, parang yung boses mo, parang kumakanta ka din ba? Sabi ko, oo, konti lang. Tapos nag-sample ako. And then sabi niya, ay, ang ganda, parang ang linaw-linaw. Gusto yung boses mo. So na-attract din pala siya doon. Ay, dinaan mo sa kanta. Since parehas kami ng habit, nagsasayaw, kumakanta. Very talented, kumbaga parehas talented. Yeah, tas, okay. Nung time na yon, umuwi na kami. Then sabi niya sa akin, okay lang ba na ingat ka, and then bukas na naman. Ay, hahatid ka na naman? Yeah. Ay, success, sabi. Siguro sinabi mo nung time na yon, wow, success ang the moves ko. Yeah. Oo. And then, nung time na yon, nag-chat na kami. Sabi ko, hi, hello, nakuha ko yung number mo kay Papa. Sabi niya, okay, pero hindi sa Papa ko yun. Sa number ko po yun. Okay. So, sabi niya, okay, sige. Then, nag-chat na kami. And then, after 5 days nang nagkaka-chat kami, and then hinahatid niya ako, sabi niya, okay lang ba na manligaw? Ay, ganun kabilis. Ang mga pangyayari. Then, since kasi, ko siya crush. So, doon sabi niya sa akin na... Sinabi mo na, oo na nga. Oo, sabi ko sa... Wala nang paligoy-ligoy. Sabi ko, sige, okay, tayo na. Ganyan ka-casual. Oo, sabi niya. Talaga? Ang naman, ang bilis. Sabi ko, ano pa mong patatagalin? Doon din naman papunta. Wow! Ganda ng mga the moves talaga. Okay, and then after nyan? Then, ayun, naging kami, may tawagan na kami, Bibu, and then, Ano tawagan nyo? B tsaka Bu. Ako si B tsaka si Bu. Ay, Bibu. Babe, Bibo, Bu. Okay, Bibu. And then, nung time na yun, lumalabas na kami, nag-outing na kami, pumupunta kami ng mga resort, tapos mga restaurant. May mga out of town ng ganap. Yeah. Okay. So, sweet siya that time. Super, malambing. Okay. So, nakita ko talaga na love niya din ako that time. So, sabi ko, lalalim tong relationship namin. So, tatagal siya. Okay. And then, umabot na ng 4th year niya, pag-graduate na siya. Sabi niya na, mag-training ako sa Cebu. Okay. Then, sabi ko, sige, ang layo na nun long LDR distance na talaga. So, parang hindi ko na kaya yung long distance kasi. So, sabi ko, okay lang ba na, pupunta ko dyan for kahit isang beses lang. Kasi never pa ako nakapunta nun ng Cebu. So, first time ko nun. Okay. And then sabi niya, sige, okay lang. And then nung pagpunta ko doon sa barko nila, sabi niya, kasi siya marine. So, barko talaga. Like passenger po yung... Oo. So, pinuntahan mo yun mismo? Opo, doon sa nila, parang training, and then parang barko na din. So, pagkapunta mo, nagulat ka ba? Yeah, nagulat ako. Paano gulat yan? Kasi, pag ko dun sa parang cabin nila, higaan, pag ganun ko may panty. Ha? Sabi ko, ano to?
may panty. Sabi niya, ay hindi, sa kabaro ko lang yan. Talaga? So parang, Anong kulay ng panty? parang lavender po yun. Lavender? Na may bulaklak. Ay, may bulaklak. Okay. So, nagpanik ka ba agad nun? Bakit may panty dito? Hindi, nagtanong lang ako. Since kasi first boyfriend ko siya, so sabi ko, sige kung wala naman and hindi naman yan sa'yo, okay lang. And hindi naman ako naniniwala din. So, Okay. fully trust ako sa kanya. Binigay mo ang 100% Yeah, trust. 100% Okay. talaga. So, anong nangyari? Maayos siyang boyfriend, may nakita kang panty na lavender, Oo, may tas- bulaklak. After nun, ano nangyari? And then lumabas ako kasi parang feel ko din, may instinct tayo eh. Oo mga naman. babae. Yan ang gift talaga natin. Yeah, mga babae. So, yes. parang hindi ko kayang tignan yung panty. So, lumabas Bakit may ako. madumi ba? Ano ba? Yeah, parang may mga lamog-lamog. Okay. Tapos, Sabi ko, di rin naman yun. Tapos, nung lumabas ako, nagpahangin ako, sabi niya, may lumapit sa akin lalaki, kabaro niya. Sabi niya, alam mo be, hindi lang sa pagngingaialam oo. meron siyang dinadala dyan sa kwarto niya. 4 na siguro. 4? Oo, kaya akala ko, wala lang, parang joke lang. So, hindi ka pa rin naniwala? Hindi. Kasi, since siya yung first boyfriend ko and fully trust ako, sabi ko, ba't ako maniniwala dito first sabi-sabi. time. Oo, First time ko lang ganon. naman nakita, baka nanira lang. Yes, okay. So, hindi ulit ako naniwala. Then, umuwi ako ng Leyte kasi tapos na yung vacation ko eh. So, And hindi then- nyo napag-usapan? Hindi mo tinanong sa kanya yan? Hindi na. Wala, okay. Kasi mas maganda yung hindi na napag-uusapan. Ganon Oo. kang klase ng babae? Oo, kasi Okay. parang mas nasasaktan ako lalo. Ayaw mo nang kinukumpronta ang isang tao sa certain issue nyo. Yeah. Pinapalagpas mo na lang. Opo. Okay. So, iba-iba talaga tayo mga kapatid. May mga ganong klaseng babae, pero meron din namang iba na talagang mas pinipili nila na hanggang mas maaga kailangan pag-usapan natin. So, iba-iba tayo. Ikaw, sa case mo, ganun ka. So, hindi nyo pinag-usapan, pumunta ka ng Leyte, and then, ano nangyari? And then, nung parang 2012, sabi niya, umuwi siya ng Leyte, sabi niya, pupunta na ako ng Manila kasi doon ako mag-international. Okay. So, wala, layo na nun, sobra. Parang, Sobrang LDR na, Oo, mega sobrang LDR na to. na. Tapos, nawawala na yung, sabi ko, okay, sige, kasi supportive ako eh. Okay. So, sabi ko, sige, okay lang. Basta, alam mo na yung lahat. Yung bawal, Boundaries. boundaries. Kasi may karelasyon ka. Sabi niya, naman, alam ko naman sarili ko. So, naniwala ulit Panatag ang ako. loob mo. Okay. Then, dumating nung time na yon sa Manila nga, hindi na siya nagkukontak sa akin. Ay. Like, nawawalan siya ng time. Sinasabi niya, ay, pagod ako sa work. Meron akong ginagawa, training for 5 days. Sabi ko, tagal Tagal. Tapos, parang hindi ko siya nakukontak for 5 days. Kasi daw, bawal yung phone. So, meron na pala yung parang may balawa. nangyayaring nilabalaw. Oo. Tapos, hindi mo siya na-contact for 5 days. May nalaman ka ba? Anong nangyari? Sabi niya sa akin, uuwi ako way back 2015. Okay. Uwi ako Leyte. Sabi ko, bakit? So, sabi niya, may kasalanan ako, hindi ko masabi sa call. Sabi ko, So, parang alam ko May na. something na. Oo. And nararamdaman mo na rin yun sa sarili mo na parang meron siyang aamining hindi ko magugustuhan. Oo, yun. Parang Okay. instinct ko din, meron ulit to. So, kinabahan ako na parang, sige, pakikinggan ko muna. Okay. So, nung dumating siya sa Leyte, sabi niya sa akin, may kasalanan ako, kaya siguro hindi ako maka-abroad international. So, sabi ko, bakit? Siguro pinaparusahan ako ng Diyos. Gumanon siya sa'yo. Oo. Parang karma siya. Parang Oo. meron siyang dinidibdib na, merong hindi magandang nangyayari. Kasi nga, Okay. nagloko ako, ganun. So, sabi niya, 3, ganun. Tatlo? Tatlo! Pinagsabay-sabay. Ganon? Hindi. Iba-iba. Ginosting niya. Kasi yung girl, hinahanap yung account niya. Okay. And then? Oo. And then, yung time na yun kasi is, parang sabi ko, sino to? Ba't ka nag-chat sa akin ng ganito? Sabi niya, matagal na kayong mag-shota. Sabi ko, Ay! bakit mo natanong? Kasi kami niyan last week. Oh my God! So, ginosting niya. Hindi siya nagpaparamdam. Oh my God!
God. Tapos, habang jowa kanya, meron siyang 3 babae na nilalambe o kumbaga kinakasama. Nilalandi. Oo, Kinakasama ganon. din kasi 3 yun. Then, sabi niya talaga isa-isa. Ganito. Sinabi niya yung mga pangalan? Hindi. Hindi, okay. So anong naging reaction mo? Nalaman mo 3 ang mga naging babae niya. Siyempre parang gusto ko nang mag-suicide. Ay, Like ano, depression, anxiety, like lahat na. Dumating sa point na gusto ko nang sasaktan yung sarili ko. Ganon? Yeah, gusto ko nang bakit ganito? Ginawa ko naman lahat. Bakit pumasok sa isip mo na dumating ka sa point na sasaktan mo na yung sarili mo? Kasi hindi ko alam kung anong wala sa akin na meron doon. Like, anong meron doon na wala sa akin? Kung meron namang wala, pwede niya namang sabihin. Kasi babaguhin ko. Kasi mahal ko siya eh. Oo, totoo yan. Oo. Pwede niyong pag-usapan. Pag-usapan. Kagaya nga ng sinasabi ko, talagang cheating is a choice. Yes. Diba? So, paano? Paano yung ginawa mo? Pinatawad mo ba siya o nag-move on ka na lang? Nagpatawad ulit. Hindi kami nag-break. Tawad ka? Ang tibay mo, ha? Kasi Ang tibay mo. that time kasi is, siya yung first boyfriend ko. Siya yung first, pinakilala ko sa family. Like, first love. Lahat. So, kampante ako. Like, si Ferrer, parang future ko na to. Ganon. Oo. Nakikita mo siya na talagang Yeah. panghabang buhay mo ng kasama. Oo. And then, nun, umiyak ako ng umiyak. Gusto ko na magpakamatay. Like, as in, Ganon totally katindi. depressed. Gusto ko na magkulong sa kwarto. And gaano kayo katagal nitong guy na ito? 11 years. 11 years. And sa loob ng 11 years, ilang beses kanyang niloko? 3 sa Manila, and then merong dalawa. Meron pa dyan. Dalawa ulit sa online. Online. Yeah. Nakita mo na meron siyang kachat. Sinabi niya, kasi 2018, sabi niya sa akin, hindi ka muna maghawak ng pera. So, napag-awayan namin yung pera. Kasi Okay. since nga, siya yung lalaki, siya yung nagtatrabaho, kasi nga, naka-abroad siya, nag-fully trust ako. Sabi ko, bakit? So, nag-away kami. Then, pumunta ako ng Dolomite kasi nagpahangin ako kasi yun yung gusto ko dagat. And then, parang parang na-depress ako doon kasi pagdating ko, parang walang nangyari. Talaga? Then 2018, 19, 20. 2020, hindi siya ulit nakasampa. And then, dun niya ulit kinonfess sa akin. Na meron na naman siyang babae. Huwag mong sabihin sa akin na pinatawad mo na naman yan. That time, hindi na po. Kasi, iba kasi yung magbayad eh. Like, kumuha po siya sa online apps noon, like dating apps. Okay. Tapos na-meet niya doon yung girl, tapos sabi niya, pwede tayong magkita. So, ang girl kasi, need money kasi graduating daw siya. Kinonfess niya naman sa akin. So, parang pineperahan siya ng babae. Oo. Tapos, pumayag naman siya. Umayag naman siya. At kasi may gusto. namagitan sa kanilang dalawa. Wala. One night lang. Ganon. Pero nung nalaman mo yun, anong ginawa mo? Sabi ko, gusto ko nang pumunta ng LRT. Talaga? Gusto nang magpasagasa. Oh my God. Kasi since 11 years, hindi biro yun eh. Yung pinagsamahan. Oo. At saka grabe ang na-experience mo sa kanya, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yeah. Ang daming ibang babae ang pumasok sa relasyon ninyo for 12 years. So, paano nagtapos? Paano mo nasabi na talagang nag-I love you goodbye ka na sa kanya? Sabi ko sa kanya, online no, nasa abroad siya. Binitawan ko yung masasakit na salita kasi hindi ko kaya personal eh. Mahina din ako eh. Parang hindi ko kayang sabihin Oo. sa totoong personal. Harap-harapan. Yeah, oo. Oo. Kasi marami din naman siyang natulong sa akin. So, parang sabi ko sa kanya, sana, mamatay ka na. Masasakit lahat ng masasakit na salita. Yeah, as Oo. in totally lahat masasakit. So, doon po siya nasaktan din. And then sabi ko, ayoko na talaga. As in, hindi ko na kaya na nagbayad ka for that girl na sobrang sakit. Hindi mo nga ako binigyan that time eh. Kasi Oo. yun nga, pinag-awayan namin, pera. Yung pera. Tapos ibibigay niya Bigay dun sa sa iba. babae. Oo. Sabi ko, sinayangan mo yung years sa isang mga babae na alam mo naman sa sarili mo na hindi magtatagal sa'yo. Kasi, ano pa kami nun eh, college days. Oo. So, hindi pa siya nakapag-abroad. Nung nagsimula ang Yeah, inyong so- relasyon. So, parang from walang-wala ka, andyan ako sa tabi mo. Totoo.
and then biglang ganun Umangat yung ka gagawin ngayon. mo sa akin. Yes. Pero alam mo, gusto kitang batiin ng congratulations. Thank you. Congratulations at nagising ka na. Mm-mm. Oo. Kasi ang daming beses na niloloko ka ha. Pero ang tagal mong magising, girl. Kumbaga, Ang rupok mo, girl. Pero siguro naiintindihan natin, ganun talaga pag nagmamahal. Minsan medyo nawawala tayo sa... Hindi natin naiisip yung mga ganung bagay at nangingibabaw ang emosyon natin. Oo. 'Di ba? Kasi yan ang pinakamahirap na bagay talaga o pinakamahirap gawin, yung gumising sa katotohanan kapag nagmamahal ka. And eto na yung katotohanan, no? Kaya congratulations, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng 5,000 yan. Nagising ka na. Ayun na nga ang naging storya ng ating heart hunter for today. Kaya naman, tanungin natin ang ating kasama, of course, ang ating resident expert, Dr. Camille. Hello! Hi, good afternoon everyone. Good afternoon DJ and of course ang Rona. ating, heart hunter na si Yes. Rona. Okay, una, dito nakikita natin no, pag ikaw nagmahal, it is a feeling that lingers kahit na pawala na. Or kumisan tayo, alam mo kasi between men and women, ang mga babae kasi sinasabi nga nila, what is this, yung brain chemistry natin is kakaiba compared to men. Unang-una, ang mga kababaihan, meron tayong tinatawag yung default, yung DMN, default, tama ba ako? Default intuitive, yung parang network na nasa brain natin. Yun, with the prefrontal cortex, itong frontal cortex natin, mas mabilis yung blood flow. Kaya, ang bilis natin mag-empathize. Parang halimbawa, pag hiningan tayo na patawarin mo ako, napapatawad tayo. Totoo, Kaagad. no? Ay, Bakit ganun. nga agad-agad, no? Kahit ang bigat-bigat ng ginawang kasalanan, no? Kaya nga, yun yung isa sa mga distinguishing mark ng brain chemistry ng kababaihan. They have the best, parang better ability to empathize. At the same time, kung sana nagamit ni Rona yung ganitong klaseng DMN factor na sinasabi, nakita niya sana at naproseso niya yung intuition niya to the point na alam na niya niloloko siya eh. Kaya lang nga kasi, di ba, bumabalik yung punto na emosyon. Kaya nakakalimutan niya na sinasabi na ng utak niya, mali na yung ginagawa mo. Pero dahil sobrang mahal, na naman tatanggap tayo. So yun, lalo tayong nasasaktan. Pero sana maintindihan nyo, pagdating sa ganyan, hindi pa pwedeng puro emosyon lang. Gamitin din naman natin yung utak natin. At the same time, nakita ko yung sinabi niya na nakakalungkot kasi pag ikaw naloko, isa sa mga nagiging factors talaga among women is nagkakaroon ng anxiety and depression. And sometimes, pag nag-escalate ito, lalo na kung iisipin mo magpa-flashback sa'yo yung mga memories na dahil 11 years. Imposibleng walang maganda dyan. Imposible din na wala ring na yung mga pains na naranasan mo nandun, it keeps on coming. Yung mga intrusion of thoughts, lahat. So, pag nagkaroon ng ganun at naglinger, buti nga hindi pa rin siguro naman umaabot kay Rona na meron siyang tinatawag na PTSD or post-traumatic stress disorder. Kasi kung meron yun, baka hanggang ngayon hindi pa siya makikipagrelasyon or hindi siya pupunta dito dahil hurting pa rin siya. Yeah. So sana, kaya lang sa lahat din ng mga nanonood at nakikinig sa atin, hindi po dapat na pagdating sa pag-ibig, ang solusyon ng depresyon mag-attempt kayo mag-suicide. Hindi po yun hindi po katapusan ng mundo natin. Yung kung sino mang lalaki yung ng gulo sa buhay natin. Dahil kasi mas maraming pa tayong dapat isipin, na maraming dapat gawin. Tingnan nyo nga nung sinabi ni Rona na nakakarma na yata yung si Boy nandito siya. Tama. Mas maganda pa rin siguro yung outlook ng buhay niya. Itsura niya parang yung edad niya hindi halata kung ano man. Di ba? Yes. Pag nakita mo, yung edad niya is nasa 30 pero mukhang 20 plus lang, di ba? So, ibig sabihin, kayang-kaya niyang talikuran yung mga ganong klaseng problema na hindi ka makakasakit sa sarili mo.
Tama. Thank you so much, Doc Camille. Nako, at mukhang ready na talaga si Rona. Mukhang naka-move on na talaga siya. Ayan. Pero eto, ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at ka-matchmade online? Eto, sabi ni Ruby Jane Malyari, go lang yan, te. Ang mahalaga, natuto ka na. Tama. O, diba? Sabi naman ito ni Billy Gonazo, lahat ng tao may limit. Baka si ate sobrang haba lang ng PC niya. Oo, good job pa rin na natapos mo na padayon lang. Oo. Natapos na ang napakahabang relasyon. Kagaya nga ng sabi ni Doc, may mga magagandang parte yan for sure. May mga masasayang memories yan. And dun nga sa mahabang relasyon na ang daming panglolokong naganap, I'm sure meron ka at meron kang ibabao na natutunan na maia-apply mo no, sa mga susunod pang ma-experience mo. Pero ayan, ang daming hugot ng mga listeners natin ngayon ha. Kayo naman talaga ha. Mamaya magbabasa ulit tayo ha. Pero eto na. Mamaya magkakakiligan na po dahil ipapakilala na natin ang mga susubok magpatibok sa puso ng ating Heart Hunter. Abangan yan sa aming pagbabalik. Tutok lang dito sa Matchmade. Magkakakiligan pa tayo dahil bukod nga sa ating mga Cupids at sa ating Heart Hunter, aba eto na, may makakasama rin tayong isa pang cutie. Yes, all the way from Canada. And eto ha, at the age of 17, akalain mong nakapag-tour na siya agad-agad sa Canada at sa US. O, di ba ang bongga niyan? At syempre pati rin dito sa Pilipinas. At nako ha, hindi rin naman talaga siya pahuhuli sa mga nagsusulputang talento ngayon. Kaya naman let's welcome Pinoy Pride talent, Peyton Garcia. Hey, what's up, what's up? Hello, Peyton. Welcome to the show. Thank you so much for having me. I'm excited to be here. Yeah, please greet our kapatids. Wow. Kapatids with the S. What's up, everybody? My name is Peyton Garcia. I'm from Canada, so bear with me. Speaking English, but I'll try to speak a little slower. Okay, you know how to speak in Tagalog? Kind Just of. kind of. Kind of. Just a little. Just a little. Just a little. But you understand Tagalog? Mostly, yeah. Mostly. Okay, so you are from Canada. You're based in Canada. Yes, I'm from Canada. But now you're staying here for good or for bad? No, I'm just kidding. Both. No, I'm here for good. To follow my dreams, my music. Your dream. So when Yeah. did you start singing or realizing that you have passion for singing? Well, honestly, I've been around music my entire life. There's only been a couple people in my family who do music. But I think it was when I was like 9 years old when I first saw a play called The Lion King. I'm sure everybody knows that Wow. show. And I went to my mom and my dad, I'm like, I want to be on that stage one day. I want to do something like that. That's kind of where my love for music kind of grew. Wow. Yeah. And you started at a very young age talaga, di ba? Yeah, I mean, I think a lot of people can say they started at a young age for some things. Music was just the thing that I liked to do at the time. You're right. Can you share a bit about your musical upbringing? Yeah, so at first it started with sports. I was only doing sports. My family put me in sports, taekwondo, but then I asked them, can I do singing? So I started with singing at a couple of schools and stuff like that. I played the saxophone in high school and middle school. Wow. Very And then I talented, huh? I don't know if I still remember that much, and then I picked up the guitar, and that's when I started writing my songs and stuff. So apart from playing guitar, you also like play other instruments. Yeah, right now my main instrument is guitar and piano, because I use those two mostly for my producing when I do my songs, mostly guitar and piano. So you started realizing your dreams at the age of 9 years old, right? Somewhere around that Somewhere age. Yeah. around I can't that. really remember that much. 9 years old? My God, mga kapatid. Ano bang ginagawa ko nung 9 years old? Nagliligalig lang ako. Oo. Naglalaro ng pinggan-pingganan, gano'n. Siya, na-realize niya 9 years old. Diba? So imagine Well, that. Obviously, I was still a kid. I was still playing games and stuff like that. But it was something that I knew I wanted to do one day. So I put my mind to it, right? So who are your your biggest influences when it comes to music? That's a hard question. There's a lot of people in the industry and everywhere that I meet who influence me.
there's like my mentors and stuff like that. I really do love people's voices like Bruno Mars, very good, Wow. very amazing voice. I love Pinoy Pride also. Diba? yeah, actually yeah. Ed Sheeran, he's a really amazing songwriter too. Yeah, I think those are some of the people that I really like. Bigatin ang kanyang mga idols, mga kapatid ha. Nako, for sure, bigatin din talaga ang boses ng ating guest for today. Kaya naman, well, you've prepared something for our kapatids, I have. right? Very, very ready na at talaga namang ready nang magpasample. Kaya eto na, wag na nating patagalin. Please welcome once again, Peyton Garcia. Hello, hello! Siyempre naman, nakatutok pa rin kayo sa pinakabagong dating show sa radyo. Ito ang Matchmade. Kasama niyo pa rin, DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey! O, diba nga? And this time, eto na, kilalanin na natin ang ating mga Cupido. Eto na, ang ating Cupid number 1. Siya po ay mula sa Cabuyao, Laguna. Kurt Russell, hello! Hi Kurt! Bati ka muna sa mga kapatid natin na nakatutok ngayon. Hello po, magandang hapon sa mga listeners natin tsaka sa mga friends ko dyan sa Cabuyao, Laguna. Uy, kaway-kaway! Kurt, ikaw ba? Naka-experience ka na ba ng matindi? Oo, kumbaga yung worst talaga sa pag-ibig? Para sa akin, ang worst ko pa lang is almost the same, cheating lang din. Cheating? Pero wala na sigurong mas worst pa sa cheating pagdating Totoo, sa no? pag-ibig. Unless yung medyo masakit na nawala talaga sa buhay natin. Pero for me, worst cheating So, talaga. na-experience mo na rin ang maloko sa isang relasyon? Yes. Ilang beses? Sa una, isang beses. Then, pagdating sa recently sa last ko, Hindi mo na mabilang? sabihin na nating bilang pa sa 10 daliri. Grabe, ang dami rin beses. Dun sa Parang last. yung heart hunter natin, ganun karami. Oo. No, so hindi lang talaga mga lalaki, mga papababa. Wala sa gender 'yan. Pag gusto at choice na magloloko at magloloko talaga. Totoo. Pero ikaw ba, katulad ka ba ni Rona na nagawa mong magpatawad ng ilang beses? Patawad, madali lang sa akin eh. Madali magpatawad sa iyo. Yung last ko pa nga, after niyang gawin sa akin yun, ako pa yung nag-beg. Talaga? Ako yung nag-please na magstay siya sa akin and ako pa yung nagmakaawa para wag niya akong iwan kasi gusto niya daw akong iwan kasi ganun yung nagawa niya, grabe na daw. Oo. Pero after that, wala, yung mahal talaga eh. Mahal talaga, no? Mahirap. Uy, pero alam nyo, mga kapatid, meron talaga kasing iba ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng something bad talaga para maka-exit na lang. Para may dahilan na lang. No? Para ikaw na mismo ang magsabi sa sarili mo na tama na, tigilan na tong relasyon na to. So parang ang feeling niya, wala sa kanya yung guilt na nakipaghiwalay. Ikaw, lumabas sa bibig mo mismo na ikaw ang may ayaw sa relasyon nito. So may ganon. Ganon ba yung ginawa niya sa'yo? Ganun yung gusto niyang mangyari. Na gusto Pero- niya sa akin manggaling. Pero Oo. ako kasi, mahal ko, kahit na anong grabing pagtataboy niya sa akin, kahit Oo. anong masasakit na salita. Pero, tinutuloy ko pa din. Pero after that, siguro ngayon, nag-set na ako ng limitation sa sarili ko. Once na nagawa niya ulit to, and kahit hindi na maulit nagawa na lang ulit, cut off na talaga. Yun na yung sa akin, yun na yung parang standards ko ngayon. That's it. Pero grabe din talaga ha. Grabe din yung talagang pagmamartir mo. Parang si Rona. Parang ubus na ubus ka na. Pero okay, give pa ng give. Pero ang hirap nun na ubus ka na. Ano pang ibibigay mo pag ikaw mismo na ubus ka na, di ba? Ang hirap, ang hirap. Pero ikaw ba sa tingin mo, naka-move on ka na ba ngayon 100% at ready ka nang mag-mingle or makakilala ng panibagong inspirasyon, Kurt? Yes naman. Kasi kasabay ng breakup namin noon. Kasabay ng pagdira-diretso lang, binigay ko yung binaling ko yung attention ko sa iba. Kasabay ninyo pag-move on, pagkalimot. Actually hindi kalimot pagtanggap na lang. Pagtanggap na lang sa mga bad memories namin. Kasabay nun yung pag-let go ko sa kanya. Tsaka dun sa mga masasamang alaala sa kanya na syempre kasama na din dun yung pagpapatawad.
yun yung una kong ginawa talaga. Patawad muna bago ka mag-let go. Importante rin yun, no? Actually, yung pagpapatawad, medyo proseso talaga yan. Depende yan, hindi yan minamadali, no? At saka, okay din magpatawad talaga sa mga taong deserving naman patawarin, no? At saka minsan, nagpapatawad tayo because we want peace sa puso natin, 'di ba? Tayo mismo gusto natin yung peace. Kaya tayo nagpapatawad. Pero ayun na nga, sabi nga ni Kurt, ready na daw talaga siya at talagang nakapag-move on na siya. Okay na ang kanyang puso. Oo, kaya naman thank you so much, Kurt. Mamaya babalikan kita dyan. Eto na, tawagin naman natin ang ating Cupid number 2 na pareho ring taga-Kabuyaw. Baka magkakilala kayo, ha? Magkakilala ba kayo? Hindi. Magkakilala kayo? Ay, ha. Ayan ha, parehong hindi naman sila magkapit-bahay. Pareho ring taga-Kabuyaw. I-welcome na nga natin si Carl Angeles. Hello! Hello po, good afternoon po sa mga listeners, sa friends ko po, tsaka sa mga ka-work ko po. Ayon. Carl, kamusta naman ang iyong puso as of the moment? Sa ngayon po is okay naman po. Okay naman. Masaya naman. Masaya naman. Yes, okay, very good. Kaya lang, yung mga past experiences mo ba, ganun din ba katindi? Kagaya ng ating Heart Hunter at saka si Cart? Ay, Cart. Pinagsama yung pa. Cart and, Carl. Kurt and Carl, pinagsama. Kagaya ba ng ating Cupid number 1? Yung sa akin po kasi is para pong lesson na lang po din po sa akin yung napagdaanan ko nung sa last ko po. Nakailang relasyon ka ba? Siguro po mga 3. 3? Bakit siguro hindi ka pa sure doon sa mga iba? Siguro mga 3 sila. I Kasi think. iba po puppy love. Puppy love. So yung kinokonsidera mo na talagang true love, 3 yun. Yes po. Okay, and sa 3 na yon may panloloko bang nanaganap na cheating, ganyan? Para sa akin po kasi is may halo pong cheating tsaka pagsisinungaling. Di ba sabi nga po nila pag nagsinungaling ka is cheating na din po siya eh. Well, kasama na rin yun. Yes po. Oo. Diba? So, ikaw na pagsinungalingan ka, in what way? Paano? Tulad po nung sa last ko po kasi, parang fair lang po kami. Fair? What do you mean fair? Kasi po may time po na dahil po sa paghihigpit, nagagawa ko pong magsinungaling sa kanya. So ikaw ang nagsisinungaling, hindi siya? Same lang po kami. Kayong dalawa nagsisinungalingan kayo? Yes po. Naglolokohan na lang kayo? Parang ganun na nga po. So sino nagsimulang magloko? Siya po. Siya ang nagloko. And then parang gumanti ka na lang ganun? Yes po. Ayun. Ang hirap niya na, yung naggagantihan na lang kayo, parang paramihan ng puntos. Ano to? Basketball? Laro-laro na lang, no? 'Di ba? So, ano yung biggest lesson na natutunan mo doon sa naging past relationship mo? Minsan po kasi mas maganda na lang na bumitaw na lang or itigilan na lang kaysa po maglokohan. Totoo, no? Parang kesa mas damihin pa, no? Yung mas palalimin pa yung damage. Tapusin na natin to. Yes, naglolokohan na lang yes, tayo. So, ikaw ba ang nakipag-break mismo? Hindi po. Siya po. Siya mismo. Yes, siya po. na lang. Okay. And ikaw, walang paghahabol na naganap katulad ni Kurt? Naghabol din po ako. Magaling kayo. Runner kayo, no? Galing nyo tumakbo, no? Ugali nyo na yan, no? Bakit mo naman naisip na maghabol? Kasi, siyempre po sa first day po na wala kami, feeling ko po kasi na hindi ko kaya nang wala siya. So parang mas gusto ko na lang po minsan na, naisip ko po that time na tanggapin na lang yung, kung ano yung mali na nagawa sa akin. Kaso umabot din po sa point na, nung nagising po ako, mas okay pa pala na nawala sa, kasi mas madaming opportunity po na dumating sa akin. Galing, di ba? Yes po. Ang galing talaga pag nagigising ka na eh. Opo. Di ba? Ang dami mong nare-realize. Ang ganda, ang sarap mabuhay kahit pala wala siya. Hindi siya parte ng buhay na meron ka ngayon, Yes, di ba? So, ilang taon kayo nitong na to? Itong babae? 2 years po kami. So, sa 2 years na yun, masasabi mo talagang totoo kang nagmahal. Yes po. Sa bagay, no? Sabi nga nila, kalakip ng totoong pagmamahal ang maramdaman ang pain. Yes. So, pag naramdaman mo ang pain, ibig sabihin, totoo ka talagang nagmamahal. So, talagang yan, kasama sa ingredient yan, mga kapatid. So, kung gusto mo ng true love, dapat handa kang masaktan at handa kang sumugal. At syempre, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba,
Talagang pinipili mo na mag-move on? O okay na ang puso? Fully healed na ba? Yes po. Ready na! Ayan na nga ang ating mga Cupids. Maraming salamat sa inyong mga kwento. At eto, mas kikilalanin pa natin ang mga Cupids. Pero ngayon, magkakasubukan naman sa talento at sa pag-arte. Eto na ha. Ito ay ang tinatawag nating Heartista Yarn. Nye. Wala yung nye. Heartista yarn! O, diba? Eto na, magpapaka-heartista ang ating mga Cupids for today, ha? Na sasabayan din naman ng ating Heart Hunter. And of course, magpapahuli ba ang inyong DJ? Sasabak din tayo sa aktingan. Oo. Pang radio drama ito. Huwag niyong inaano dyan, ha? Pang radio drama, pang best ano to. Best actress ang datingan. Oo, may mga magkaibigang, malabo ang mata ng DJ na to. Sorry. Hindi, may magkaibang senaryo lang naman ang ating mga Cupids, ha? Kailangan nilang i-act, okay? O, ready na ba? Ready na ba ang mga acting skills ninyo? Ay, mukhang palaban, ha? Eto na, para sa ating Cupid number 1, ang eksena ay nanliligaw ka. Oo, Kurt kay Rona, okay? Pero nakita ka niya na nilalandi ng iyong kaibigan, ha? Na ako yung gaganap nun. Oo. Kaya naman, ready na ba? Lights, camera, action! You are free. Free ka na daw. Ang dali ka usap ni Ana. Napasaba kami doon. Aminin nyo, damang-dama. Diba? Thank you so much sa ating Cupid number 1. Dalang-dala ng emosyon, dalang-dala, oo. Pero magkakaalamanan sa ating Cupid number 2. Ito naman ang eksena. Ako ang mahaderang nanay. Ang gaganda ng mga role ko, ha? In fairness, ang ganda. Mahaderang nanay na hindi pabor kay Rona. Ikaw naman, Carl, ang ipagtatanggol mo ay si Rona sa akin, okay? Ang setting natin dito, syempre, nasa kainan, dinner, ganyan sa bahay. Okay, ready na ba tayo? And action! Ma, si Rona, girlfriend ko pala. Okay. So, nagdala ka pa talaga ng dagdag na kakain. Nakita mo kaunti lang ang ulam natin, ha? Nakakaloka ka, anak. Ma, wag naman ganyan. Bisita ko to, konting galang naman. Naku, bakit naman yan kasi ang pinalit mo? Tingnan mo nga ang beauty. Mas maganda pa ako dyan, eh. Walang galang lang po, ma'am. Kung nakaka-istorbo po ako, aalis na lang po ako. Ay, naku. Alis na lang daw siya. Hindi, mahal. Huwag kang aalis. Kaya mo si mama. Hindi lang talaga sanay nang walang kasama, nang may bisita sa bahay. Paano? Gagawin? Walang sinaing? Hanap pa ng kanin. Magsasaing na lang po ako, ma. Hanap pa talaga ng kanin, ha? Ako po, magluluto na lang po ako. Aba! Dapat lang, no? Wala nang libre ngayon! Cut! Gusto mo yarn? Gusto mo yarn, mga
kapatid, ikaw yung actress, ikaw din yung director. all around tayo dito. Ganon tayo dito sa Matchmade. Uy, pero ginalingan ha? Ginalingan pang teleserye ang labanan natin dito, mga kapatid. Iba rin naman talaga ang talagang may gustong patunayan itong mga cupids natin, ha? And infer sa ating Heart Hunter, give na give naman talaga siya. O, diba? Pero eto na. Balikan naman natin ang mga talagang comments ninyo dyan at feel namin na kasama kayo talaga dito sa ating usapan. Sabi ni Greta Ronwaldo from Tanay, di ko rin talaga mag-gets itong mga nag-cheat. Ano ba naman? Kasi kung hindi kayang mag-commit, wag nang mag-jowa. Napipindot nyo si Anger eh. Totoo. Di ba nga? Ano pa? More chikas pa tayo dyan. Pero totoo, kung sa tingin mo, ikaw yung tipo ng tao na hindi mo talagang kayang mag-commit, yung hindi ka palagay sa iisang karelasyon lang, huwag ka nang yung mambobola ka pa, papasagutin mo pa yung babae na ipaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, tapos alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya mag-commit. No! Huwag ganon! Huwag pinapainit ang ulo namin dito. Ay, pero eto ha, mamaya, more, ano pa tayo? Basa ng mga comments ninyo, mga kapatid, at syempre makikipagkulitan pa tayo sa ating Heart Hunter at ang ating sweet na mga cupids. Totok lang dito sa inyong pinakamakulit at nakakakilig na dating show sa radyo. Sabay-sabay pumuso. Dito lamang yan sa Matchmade. Kasama nyo nga, DJ Anna Ramsey. Aha, at kanina nga po ay nakilala na natin ang ating mga kupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter. At syempre, eto na, kasama pa rin natin si Dr. Camille. Doc, ano po ang masasabi nyo sa ating mga cupids at sa Heart Hunter natin at this point? Tama ka eh. Sinabi mo kanina, mga runner, talagang ang dami nilang mga experiences. Sana lang, kung sinabi nyo itong mga ganitong experiences, nagawa nyo rin naman na nagbigay din kayo ng isang, hindi naman masakit na salita, pero na para magmamarka na magkaroon din ng guilt feelings yung mga taong nanakit sa inyo. Kaya nga sabi ko, siguro pwedeng sabihin na hindi kayo, you cheated on, you just didn't cheated on me, but you cheated on us. And pwede mo ring sabihin after that na you did not break my heart, but you broke our future. Oh, diba? Bigat. Oo. Kasi ang tagal eh. Tapos, kaya nagugulat ako, kaya niyang magpatawad ka agad-agad. Pero remember, kailangan natin yung healing process na sinasabi para sa ganyan, lalo siguro kay Rona. Hindi lang siya yung 3 months or yung mga sabihin mo 6 months after. Sa depression kasi, basically, pag nagsasabi tayo about healing, it takes about 6 to 9 months. Na talagang tapos, when you try to let go, dun palang magkakaroon ng pagkakataon na you move forward. Dahil kasi kung hindi mo gagawin yung proseso na yon, wala, babalik tayo dun sa mahihirapan ka magkakaroon ng ng sabihin natin yung possibility na makipagrelasyon uli. Parang iisipin mo, ito na naman, roller coaster na naman ito, magagalit na naman ako, pagkatapos mong magalit, malulungkot na naman ako, yung mga ganon. So pag naging cycle siya, baka mamaya hindi ka makahanap ng totoong nandun na yung totoong magmamahal sa'yo, pero hindi mo na kayang ibigay dahil kasi napagod na yung puso mo. So sana, Rona, sa pagkakataong ito, isipin mo na lang, ganito. Kung naalala mo yung taong yon, remember that person with a smile. Bakit? Kasi mas maigi naman madali mo naman din siyang makalimutan kesa yung ma-remember mo siya tapos iiyak ka lang. Isipin mo, kailangan tumawa tayo dahil kasi parang tapos ka na. Totoo yan. Nakatapos ka na nakawala ka. I'm done, sabi nga. Oo, di ba? Yes. Di ba, Doc? And I feel like, di ba, you cannot give what you don't have. So, alam mo yun, parang let's always remember na magtira din tayo kahit pa paano. Parang at least, di ba, parang kung may dadating na tao na parang eto na pala yung nilaan sa atin, meron pa rin tayong maibibigay. Oo. Di ba? Kaya ang hirap yung pag sinasabi, you
you have given everything. Pag sinabi mong ganun, wala kang tinira para sa sarili mo. Ubus said. Oo. So, kaya tuloy ang nangyayari, buti na lang dahil kasi maganda naman yung pagkakasabi dito ni Rona. Merong mga iba, sa ganitong pagkakataon na, halimbawa, nagpo-forgive sila palagi, binibigyan ng chance sa ganon, umaabot sila sa punto na sila, question na rin nila yung sarili niya, baka ako yung nagkakamali. At kaya ako nagkakamali, syempre, ako naman ngayon yung hihingi pa ng tawad dun sa taong yun na siguro nga meron akong pagkakamali. So, it is a form of psychological abuse wherein some people might be experiencing yung tinatawag nating battered person. Kasi hindi naman siya asawa, so battered person pa rin. And it doesn't follow, Ana, na ang battered person is sa babae lang. It can even happen kahit sa mga kalalakihan. Pwedeng mangyari kahit kanino. Pero mga kapatid, laging tandaan natin na pag may mga ganitong pangyayari, wag nating questionin yung sarili natin na dahil walang kulang sa inyo, walang kulang sa atin. It's just that may mga tao lang talagang sadyang hindi nakikita yung worth natin. Totoo yun. In fact, pagdating sa ganyang pagkakataon, baka tanangin yung sarili nyo na, nag-guilty ba siya dun sa ginawa niya sa akin? According to mga surveys na sinasabi at saka yung mga statistics, sinasabi nila na hindi man sinasabi ng mga kalalakihan, but 68% of yung mga gumawa ng ganito, they felt guilty about what happened. Kaya na syempre, alam mo na mga kalalakihan, namin natin yung machismo, ayaw sabihin na talagang totoong nasaktan din sila. Diba? Mapapaaha ko na lang talaga, Doc. Oo, pero thank you so much, Doc Camille. At nako, eto na ngayon naman, tanungan ulit tayo para mas makapili pa ang ating Heart Hunter. At ang portion na ito ay tinatawag nating Anong Say Mo? O, diba? Literal na literal. Aalamin natin ang say ng ating mga Cupid sa ilang mga issue sa pag-ibig, career, at pamilya. Salitan lang sa pagsagot ng ating mga Cupids. Ayan, game na ba kayo? Ready na? Ready. Alright, ready na sila. Okay, simulan natin yan. Cupid number 1, mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Bakit mahal ko? Pag mahal ko yung isang tao kasi doon ko napapakita yung doon ko napapakita yung aking syempre nararamdaman. Tapos doon ko nabibigay yung best ko. Ayokong magmahal ng mahal lang ako. Pero hindi ko siya mahal ng gusto ko yung ako yung nag-i-initiate. Ako yung nagbo-move, ako yung nag-give, pero syempre at dapat gusto ko din na fair lang, give and take lang. Kaya dapat para sa akin, mas gusto ko yung mahal ko. Mahal mo. Ayun. Okay. Okay, sa ating Cupid number 2, tingnan nga natin. Ang kanyang question ay passion, o career? Para sa akin is passion. Passion kasi, yung passion kasi is parang hindi lahat kayang or hindi lahat merong passion sa buhay. Like may passion sa pagkanta, may passion sa pagsasayaw. So sa akin kasi kaya passion mas pwede siyang magbigay ng opportunity sa akin para mas magampanan ko pa o mas mahigitan ko pa yung akala ko na hanggang doon lang ako. Ayun. Pero kung ikaw ang tatanungin, dun sa unang naging question ko kay Cupid number 1, mahal mo o mahal ka? Sa akin is yung mahal ako. Mahal Kasi ka. Okay. Pag mahal kasi ako ng isang tao, dun ko mas kayang ibigay yung pagmamahal higit pa sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. Kaya doon ako sa mahal ako. Kanya-kanya talaga silang sagot, no? Ginagalingan talaga nila. Pero ikaw naman, Cupid number 1, passion o career? For me, career. Bakit career? Sa buhay ngayon, maging practical na lang din ba tayo ngayon? For me, for example, I choose passion or pinili ko yung passion over career kasi ang passion ko is laro. Okay. Laro, sports or volleyball akala over ko laro career. ng emosyon. Nilinawin mo nga. Then, ang career ko is future
educator. Ayan. So, syempre, bilang practical, pipiliin ko yung mas alam kong makakabuti sa akin in the future kasi ang passion kasi, nandyan lang yan. Nasa buhay lang natin yan, which is, ang career, may mga opportunities na minsan lang dumadating, na hindi natin madalas na mimit. Kaya, once na dumating sa career natin yung opportunities, pag ginrab na natin yan, pwede na natas eventually, or hopefully maging successful in the near future, pwede na nating balik-balikan yung passion. Yun sa akin. You have a point. Oo, tama. Well, kasi siguro dahil yung mga generation na to, nagiging practical na talaga, no? Swerte mo siguro, mga kapatid, if you're listening, no? Kung yung passion mo is yung mismong career na ginagawa mo, swerte, no? But sometimes, may mga ibang tao talaga na yung passion nila, hindi nila nagagawa dahil iba to sa career nila. But they have to do that kasi nga, of course, to put food on the table, diba? So, ayan. Kanya-kanyang sagot, kanya-kanyang opinion, ginagalingan parehas. Pero we have another one here. To hold on o to let go? Ayan, Cupid number 2. Para sa akin is to hold on. To hold on. Yes po. Kasi para sa akin kasi, doon ko masasabi na like sa love, na nagmahal talaga ako ng totoo kasi hindi ako bumitaw. Doon masasabi ng partner ko na nakontento ako sa mga bagay na naibibigay niya sa akin kasi kumapit ako eh. Sabi nga 'di ba, may masasabi mo na hindi ka na kontento sa isang bagay pagka bumitaw ka. Kasi once na andun ka pa rin sa isang point na lumalaban ka ba rin, ibig sabihin, kontento ka sa mga bagay na ibinibigay niya. Ayun. Kakapit at kakapit. Oo, ang ating Cupid number 2. How about you, Kurt? Syempre sa akin, well, di talaga kami nakapag-usap pa, pero for me talaga is to let go. To let go. In fairness sa mga sagutan nyo, ha, talagang taliwas. Taliwas silang dalawa. Oo. Sige, maganda yan. Oo. Okay, bakit to let go? Una pinaniniwalaan ko is bago ka kumapit or bago ka mag-hold on, dapat matutunan mo munang mag-let go. May tao na dadating sa buhay natin na hindi lang to syempre sa relationship, pwede din sa family, friends, syempre sa lahat ng dadating at papasok sa buhay natin. Hindi lahat yan magi-stay. So na-experience ko mag-please, na-experience kong mag-beg, na-experience kong magmakaawa. Bago ko sabihin na ayoko na, bago ko matutunan na mag-let go. So, ngayon ang natutunan ko is, sa gaya ng sabi ko kanina, nag-set na ako ng standards na pag ayaw talaga ng isang tao sa'yo, pag pinamukha na sa'yo na ayaw mo talaga, learn to let go. Kasi kung gusto naman talaga, why let go? Pwede naman mag-hold on kung gusto talaga. Pero letting go is, for me, letting go is the hardest part of the relationship. Hindi yung mga struggles nyo, hindi yung mga yung pag-let go nyo pag tapos na talaga. Alam mo, siguro nasasabi nila yan at kaya siguro taliwas sila yung mga sagot nila. It's because dumedepende sila sa mga personal experiences nila. Pero good job ang mga sagutan ng ating mga Cupids! There you have it sa ating last challenge, sa ating mga Cupids. Pero bago yan, gusto ko munang tanungin ang ating Heart Hunter, anong say mo dun sa mga sagot nila? Kay Kurt naman, sa kanya kasi is mahal niya. So, mas maganda yung mahal talaga niya. Kasi doon niya nakikita yung, kumbaga, paano siya magbigay ng halaga dun sa tao. So, yung babae naman na mamahalin niya is magbibigay naman ng katumbas kung anong pinandaman niya. Oh, yes. Yeah. Okay. Kay Cupid number 2. Kay Cupid Carl. number 2, dahil sabi niya is passion, mas maganda talaga yung career. Kasi maraming career na pwedeng nyo both eh. Kasi sabi niya, fashion is andyan lang.
Anytime pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang laanan. So dahil mahal niya, so pag-uusapan nila. Oo. Ayun. Nako ha. Ano mga kapatid, meron na ba kayong hint? May pa-clue na ba kayo dyan kung sino kayang napupusuan ng ating Heart Hunter? Nako, i-comment nyo na yan dyan ha. Pero eto, para makapili palalo ang ating Heart Hunter, kailangan lang nilang #Impress for more! Yes! Ano sa tingin nyo naman ang best asset? At paano kaya ito mai-impress si Rona? Ayan, ano yung mga best asset ninyo sa tingin nyo? At paano nyo ito gagamitin para ma-impress si Rona? At bakit? Let's start with Cupid number 1. For me, na lang, parang in general na lang. Best asset ko talaga is kaya kong ibigay sa iyo kaya kong ibigay, iparamdam, and kaya kong ipakita sa iyo yung 5 love language. Ayan, ng totoo, ng tunay. Tsaka walang halong pagsisinungaling kasi ewan ko, nagbe-base lang talaga sa experience. Alam ko yung feeling ng hindi nakakaramdam ng ganto, hindi na ibibigay yung tama, hindi nagagawa kung ano yung dapat para sa partner mo. So, ayun, and kahit anong, dagdag ko lang, kahit anong mangyari, kung narinig mo yung kanina, kahit anong mangyari, tatanggapin kita kahit ano pang gawin mo. Ayun. Wala kang magagawa, tatanggapin ka niya. O, diba? Thank you so much sa ating Cupid number 1. Cupid number 2. Sa akin is, masabi ko lang sa is, kaya kong makontento. Ay, ang ganda. Na tipo bang, hindi ako maghahanap ng mga bagay na hindi alam kung hanggang doon lang talaga. Like, kung ganun lang yung love mo sa akin, is tatanggapin ko kasi nga, gusto kita or mamahalin kita. Kaya para sa akin is yung kaya ko ibigay sa'yo, yung pagiging makontento talaga ako sa mga bagay na kaya mo ibigay sa akin. Yun. Alam mo kasi, maganda rin yung sagot niya, no? Kasi minsan yung pagiging hindi makontento yung isang tao, yun yung nagiging mitya kung bakit nagkakaroon ng cheating, no? So pag alam mong tanggap mo yung partner mo na ganito siya, well, of course, dapat open siya for changes like para maging mas better na person, ganyan, no? But pag alam mo na kontento ka sa kung anong meron yung partner mo, kung ano siya, of course, maghihilahan kayo na mas umangat pa yung bawat isa, no? Pero pag tanggap mo siya at alam mo na kontento ka na siya na yung kasama mo, diba? Mas malaki ang posibilidad na magtagal talaga yung relasyon. So, ayan. Ang bongga ng mga sagot ng ating mga Cupids. Doc, ang daming nagtatanong ngayon about doon nga sa patuloy pa rin pagpapatawad. Kahit talaga namang, alam mo yon, ilang beses na talagang naloloko. Kailan ba talaga nasasabing kailangan nang mag-I love you goodbye? Okay. Unang-una na napakahirap para sa isang tao na yung talagang magpapaalam ka. Dahil kasi ang iisipin mo, lalo na kung nagkaroon ng tinatawag nating codependence. Pag nagkaroon kasi ng codependence, feeling mo, parang mamamatay ka na rin pag nawala yung taong yon. Pero siguro dito sa pagkakataong ito, isipin na lang natin, there's a big difference between somebody who wants you and somebody who will do anything to keep you. Wow. 'Di ba? Pag nakita niyo yun na yung talagang tao na talagang mamahalin ka at talagang ipaglalaban yung pagmamahal na yun, siguro sasabihin natin talagang bibigyan mo ng chance. Pero yung dahil gusto ka lang, dahil marami pa siyang kailangan, parang status symbol ka or trophy person ka pa lang sa kanya, siguro ikaw na mismo gumawa ka ng paraan na goodbye ka na. Hindi nga I love you yun eh. Kasi ang parang pinakita lang niya dito na kaya ka lang niya mahal dahil nakikita ka niya. Pero ang totoo, wala siyang pagmamahal na ibinibigay sa'yo para talagang sabihin na gusto kita at aalagaan kita. So, malaki talaga yung diferensya na yan. Totoo. At saka minsan kasi talaga pag sobrang napakataas ng emosyon natin, sobrang yung pagmamahal natin sa tao, nagiging blinded na tayo, no? Parang lahat yung mga mali, parang sa mata natin, nagiging tama. Tapos pinipilit natin talaga minsan yung kagustuhan natin na minsan kumbaga pakiramdam natin, yung pinaglalaban natin, yung tama, when in fact,
ang linaw-linaw na pinapakita sa atin na yung mga signs na yan, hindi talaga siya ang para sa atin. Pero tayo, nagbubulag-bulagan pa ulit-ulit. Ay, hindi. Pinagtatanggol mo siya sa isip. Ay, hindi. Totoo yun. Totoo yun. Nakakalaw ka nga kasi kumisan, Ana, di ba sinasabi natin, hindi, magbabago siya para sa akin. Hindi totoo yun. Dahil kasi, kung gustong magbago ng tao, dahil kasi kagustuhan niya yun. Totoo. Hindi dahil sa'yo. Tatandaan nyo, kahit yan sa mga lahat ng perspective ng psychology about addiction, yung mga tao na merong mga sinasabi natin mga anger management issues, oo, pwedeng they will be guided dahil kasi tinutulungan niyo siya for consultation, for counseling and support group. Pero kung ayaw niyang magbago, sorry na lang, talagang wala kayong magagawa. Leave that person. Extra luggage yan. Or kung gusto niyo pa, parang naghanap kayo ng pasan dyan sa likuran niyo, pasan yung daigdig pag Mga kapatid, alam nyo na, ha? Alam nyo na. Natuto na tayo kay Doc. Huwag nang uliting gawin. Pag mali, huwag magbubulag-bulagan. Pag magpatingin ng mata. Dagdagan yung grado ng salamin. Charot lang. Ay, pero ito na nga ang pinakahihintay natin. Rona, sino nga ba ang napili mong kamatch? Ayan ha, sa ating Heart Hunter. Pero bago mo sabihin ang pangalan or Cupid na napili mo, sabihin mo muna yung rason kung bakit siya yung napili mo. Okay, sige. Go ahead. Siya yung napili ko kasi sabi niya, yun, mamahalin niya ng buo, and then love language niya. Kasi ako, mahilig ako sa sweet eh. Like, clingy kami, like, parati kaming masaya. Doon naman talaga nag-uumpisa sa love language, kung ano yung pinapakita niya. So, nafe-feel ko mismo sa sarili ko na, mahal niya ako. Kasi like before, sa experience ko dun sa 11 years, sa umpisa namin, nakita ko talaga na mahal niya ako at ako lang. Kaso, yun na-tempt lang talaga siya eh. And sabi niya, hindi ko alam kung mali niya or ako. So, mas ako dun sa kung ano ang kaya niyang ibigay at kaya niyang ipakita as mahal niya yung babae. Ayun. Yeah. Naku, sino kaya ang napili niya, mga kamachis? Eto na, moment of truth. Sino kaya ang napili ng ating Heart Hunter? Cupid number 1 or Cupid number 2? Ayan. Si Cupid number 1. Yes! Ayan na nga, napili na nga ng ating Heart Hunter, ang ating Cupid number 1. Congratulations to you, Kurt! Pero bago yan, ano muna ang mensahe ng ating Cupid number 2 na si Carl? Okay. So, happy ako kasi meron ka na ulit magiging partner or magkakakilala ka kayong dalawa. Like, parang magkakameron ka ulit ng focus sa ibang bagay. Hindi ka lang sa isang bagay nakafocus. Ngayon, magkakameron ka na ng kausap. Pwede ka nang maglabas ng sama ng loob sa kanya. Or, yun lang, happy ako para sa kanila. Yes, thank you so much, Cupid number 2, Carl. Nako, it's a match talaga. Ano namang say or message ni... Nalilito ko sa pangalan yung dalawa eh. Carl, Kurt, oo. Kurt. Kurt, no? Patapos yung programa, lito pa rin ako sa pangalan. Kurt, ano naman ang message mo, of course, kay Rona? Hi, Rana. Hello. Hi, hello. Hindi, ayun. Intindi ko, alam ko yung pakiramdam ng napag-cheatan. Pero hindi ko man alam yung feeling ng, syempre, 11 years compared mo sa experience ko na almost 3 to 4 years lang, ganyan. Kaya, marunong akong, may isang salita ako na kaya kong sabihin na hindi ko gagawin sa partner ko yung mga naranasan ko, yung mga masasakit na napagdaanan ko. Never kong, hanggat maaari, hanggat kaya ko, hindi ko ipaparanas yun sa partner ko. And syempre, dapat sa kung ano mang mapagsimulan ngayon or sa mga susunod na araw,
At syempre God sa middle sa lahat. First, lahat. Put God pa din sa buhay natin. Tsaka, gusto ko rin sabihin ulit sa'yo na congratulations kasi after all those happenings sa buhay mo, nandiyan ka pa din, stay strong, and fresh na fresh. Wow! And, ayun, doing good. Yun lang. Ganda naman. O, di ba nga? How about you naman, Rona? Anong message mo sa ating Cupid number 1? Yung message ko sa'yo, sa mga, like, ikaw yung napili ko, and alam ko at naramdaman ko na parang caring ka, the way ka magsalita, the way mo ipagtanggol yung mamahalin mo. So, parang naano yung loob ko doon. And super thank you ako kasi ikaw yung andito. Kahit sobrang layo mo. Yeah. Sobrang layo? Yeah, sobrang layo. Pero sabi nga, distance is hindi yun hadlang. Yeah. Yun po. Alright, nako! Talaga namang it's a match! Congratulations, of course, kay Rona and kay Kurt! There you have it! Maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakinig at natutok. Natutok? Oo. Natutok at natuto. O, di ba? Pinagsama. Maraming salamat din sa ating mga Cupid, sa ating Heart Hunter, and of course, Doc Camille, maraming salamat po. Sa susunod ulit na episode ng Match Made, mga kapatid, kung saan marami pa tayong pusong tutulungan. Hanggang sa susunod na linggo, 2:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. po yan dito lang sa 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo at sa 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Magkita-kits po tayo. Kwentong Match Made It Happen. Dito lang yan sa Match Made. I love you so much! Hanggang sa susunod na linggo, nakasama niyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Dito lang yan sa Match Made.